about the blessing of willingness and obedience. Because sa book of Isaiah chapter 1 verse 19 mga igsoon, usa kini ka profound promise of God emphasizing o usa ka vital connection between our willingness to follow His ways and the blessings that comes from obedience. Nag-remind ka na siya that our response to God's call, everybody say response, sa tawag sa Ginoo is a crucial experience nga masinati jud nato ang kinatibuk-an mga igsoon sa atong kinabuhi ug sa iyahang desire para kanato mga igsoon. Mao na atong gusto mga igsoon. That is why understanding these principles can transform, everybody say transform, our spiritual journey and depend our relationship with God. Mao na mga igsoon nga atong pagpangalagan sa Ginoo, matanom jud dato ang atong relasyon diha sa atong buhi nga Dios. In our context says in Isaiah chapter 1 verse 19 it says, if you are willing and obedient. So duha, willingness ug sa ato ang pag-obey mga igsoon. Ingon ang verse 19 that if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Nga the good of the land masinati sa imong kinabuhi. Nga ma-enjoy nimo ang favor sa Ginoo. Ma-enjoy nimo ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo nay gusto nato nining kabuntagon. Now because there was a quote says that obedience is the pathway to the blessing of God. No, ang kana kunong usa ka obedience, usa kuno na ka pathway, usa ka agianan para ang panalangin moabot ang panalangin sa Ginoo. That willingness is the first towards obedience, and mo agree ko ana. No, ang pagwilling nimo mao na say first step nimo nga moadto ka sa gitawag og obedience. Kay diri man gud makapuyan, diri mahihirapan ng maraming mga Christian pagdating sa obedience. Mao na maigsoon kay dili sila makasunod kay ang ilang gusto ilaharang masunod. Ilang gusto sa ilang klase sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Usay ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo i-program na. No, kay ngano man kay gusto lagi kitay masunod pirmi. Unsa man nga first step maigsoon, willingness. Kung na kay willingness, dool-dool na kas obedience. Nganong kasagaran dili man maka Bible study kay wala may willingness. No? Kay ang ilang mindset gi-close naman lang sila daan, dili ko kamao. Mao na maigsoon. So hinay ang progress sa ministry. Pero kung kitang tanan naatay willingness, because that when we are willing to follow God's command, we open ourselves to His abundant blessing. So dool-dool ang panalangin kung ikaw musunod sa mga sugo sa Ginoo. Because the book of Isaiah chapter 1 verse 19 nag-emphasize ka na siya. Everybody say emphasize. Two components, duha ka components, unsa man willingness and obedience. And this verse it suggested mga igsoon or suggest that when we align our hearts, kung align lang atong kasing-kasing mga igsoon diha sa will and act accordingly, we will experience the blessing He has promised. Kung align lang gyud nato ang atong kasing-kasing og will sa Ginoo ug sa pag-act accordingly, mga igsoon, we will experience, everybody say experience. Ma-experience nato ang blessing nga ang promise sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diri sa kalibutan, bisag naglisod ta mga igsoon sa atong pagpuyo, pero matinud-anon kas Ginoo mga igsoon, ikabot nimo sa langit, i-recognize ka. Diri sa kalibutan sikat ka kung daghang kag kwarta, mga igsoon. Pero ikabot nimo dito sa langit, mga igsoon, wa ka mga lagad sa Ginoo, luoy kay ka. Ingon ang Bible, what shall a man profit if he gains the whole world but loses his own soul? Amen. Now in Hebrew word, the word willing in the verse mga igsoon, gitawag na siya nadav. Nadav, which means to be willing, to be generous. Or in other words, the word implies a readiness. Kanang word nga gitawag og willing, kanang ready ka. Everybody say ready. Ready ka pirmi mga igsoon, readiness and eagerness to respond possibility or positively to God's command. Musar gitawag na siya obedient. Kay ingon siya, if you are willing and obedient sa atong konteksto, ang word willing gitawag na dav. The second word gitawag siya og obedient, gitawag siya shama. Shama means to hear, to listen, to obey. Together these words convey the idea that the true obedience stems from willing heart. Katura jud ang makastisting ani, katura jud naay kasing-kasing nga tinuod nga moobey diha sa atong buhi nga Dios. Sa to there was a young athlete trained for a major competition nga ginstrakan siya sa iyang coaches. Everybody say coaches.
nga mao nimong buhaton, pero naglisod siya o submit siyang coach kay gusto niya, ang iyahang gusto mo ay matuman nga training maigsoon. Pero sa dihang iyang gihituman ang iyang training, kay numdum sa siyang coach regarding sa instruction nga mao ni buhaton, iyang gibuhat maigsoon sa taas nga panahon. Sa dihang iyang gibuhat ang sa taas nga panahon, maigsoon pag-abot sa competition, nakabot jud niya og nakuha. Ngano man maigsoon, tungod ba siyang kaugalingon? No. Ni-willing siya, naminaw sa siyang coach, ni-obey siya, mao nang niabot sa panahon nga siya pod nakabot niya ang iyahang ganti mga igsoon. Amen ba? Hallelujah. So inanara po na sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Gusto kita nga, Lord, i-bless ko, Lord. Pero ang problema na to, yung tanong is, if you are willing, if ikaw ba'y nag-obey. Marami po sa atin, no, daghan kay kanato maigsoon nga nag-apas sa blessing nga mga material, pero wala sila gibaon si sikreto sa blessing, naara sa pag-obey. And that is the main point or the main source of blessing maigsoon nga ang obedience. The key of blessing is obedience. Meaning ana maigsoon, because genuine, everybody say genuine. Genuine obedience begins with a willing heart. Naadjud tay willing nga kasing-kasing nga mo-obey ta sa Ginoo, kanang eager ta mo follow ta sa Ginoo maigsoon, i-create a foundation for true obedience to flourish. Pero nindot sana nga naa kay nana. Kay dagan naman, kay kung hamtong kas pagpangalagad sa Ginoo, magamit nimo sa mga bulaton sa Ginoo. Kay kung dili paghamtong sa Ginoo, puro na lang imuha, wala na panahon sa Ginoo. Oh, mo na nga kung makat-on ka pag-share sa pulong sa Ginoo, makat-on ka nya, dili na ka maawaw, maka-experience jud ka og mga blessing, mga igsoon sa imong kinabuhi. Ang kalipay, kalinaw, kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, imo nang ma-experience mga igsoon. Amen. In John 14:15 ingon siya, if you love me, isa may nagtuo nga ikaw na higugmas Ginoo. Amen. Ingon ang pulong sa Ginoo, if you love me, you will keep my commandments. Klaro kay nang ingon sa pulong sa Ginoo. Daghang kay nga, Lord, I love you, Lord. Pero ikabot sa sugo sa Ginoo, dili lang ko masunod eh. Mayon ka, Lord, nigugma jud ko nimo, Lord. Bisag unsay may tabbo, Ginoo. Mga lagad jud ko nimo. Pero sa diyang nahiyahay na, murag nakalimot naman sa Ginoo. Pero sa diyang lisod pa kayo, lodlohod, dilak-hilak, perminti tanang permitting, pero sa diyang hayahay na, murag kalimot naman sa Ginoo. No, ayaw usba may igsoon, kaya ang source ana nga blessing, walay lain kundi ang Ginoo. Hallelujah. Ayaw usab kundi angay pa kang madasig, kay ang atong Dios nga giligaran, buhi siya mga igsoon. Nata igsoon diri nga gitubuhan na. 50-50 na mga igsoon. Ang doktor ningon na kisay pastor ni tawgan na dito. Pero sa wala pa ko madto dito, naka-fail na ko kanang lahi ba kana bang murag naluoy ko nya kay kini kong pataa bago pang Christian, bago pang ibautismuhan niya dasig sa Ginoo niya matinud-anon kanang apil jud mga permitting. Ana nga ang ako sang giadto na ko dito, ingon siya wala na ko noy unconscious na siya. Gitubuhan na siya, kasagaran may tubuhan patay jud na. Pero pag adto na ko dito, nabalik ang iyang panimuot. Nagstorya may pero di sa kasulti, mo response na siya ko, sister, tuhuin jud nga ayuhon kas Ginoo ha, nya mga lagad kas Ginoo. Okay ba? Magampo ta atong hangyoon ang Ginoo nga tagaan pagaglain nga kinabuhi. Ako giampo mi, magampo na mo maigsoon after mga pila ka usa ka buwan ting iling kong bati niya. Karon maigsoon nakagawas na siya sa ospital. Kay gi matuto sa Ginoo nya, imo jong ikay nagmatuto nya maabot sa mga pagsulay. Sakit kay na sa usa ka pastor. Nya ganang buutan pa kayo. Naka-fail ko sa iyang gi-fail. Hilak-hilak ko siya ko, ngandam kadaan. Kay kung unsay dagan ani, andam jud kadaan. So sige lang, ang kinabuhi inana man ang Ginoo man pagbuot sa tanan. Ako sa duras ako. Nahugtangan sa paglaom pagkita nako maigsoon. Pero maigsoon maayo jud kay atong buhi nga Dios. Kay nga atong buhi nga Dios nga gilgaran, makatestify ko ninyo nga dili kwarta ang tinubdan mga igsoon sa kinabuhi. Kung dili ang Ginoo mo'y naghatag kanatog kinabuhi mga igsoon. No, usa ka expression mao nang mosunod jud kas Ginoo. Mga lagad kas Ginoo mosunod jud ka diha. Kay nga naman diha na napakita bay ka ug ang gugma nga imong gituhuan tinuod sa imong kinabuhi. Daghan man ningon, Lord, nahigugma ko nimo di makita nga ni-obey sila.
ang ilang gipangita ilaharang ko galingon pirmi maigsoon. Mao na usay questionable ang pagpangalagad sa Ginoo. The third one, gusto kag panalangin nga mo-overtake kisa may gusto niya na. Obey. Everybody say obey. Ingna nga Lord, mo-obey jud ko nimo. Sa unsa pamaagi? Example, na mga prayer meeting, apil ka. Na ay mga mentoring, apil ka. Na ay dili ka kabaw, magpa-train ka. Simple na kayo. Ingon na ng Ephesians chapter 4 verse 11. It is He who gave some apostle, prophet, evangelists, teachers, and pastors. Doon sa may purpose na to equip the body of Christ. Para ma-equip kuno ka. So meaning na-equip ka. Nganong di makagusto mo wala kay willingness para ma-equip ang body ni Christ. Hallelujah. No, ganahan ka nga makupot kag microphone, mulit kag worship, pero sa simple nga bagay, dili ka kabuhat. Sa unsa nga pamagi? Cell group. Discipleship about blessing, flow, obedience. Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Ingon ni Mason, and if you are fully obey the voice of the Lord your God, and being carefully to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. No? And all these blessings shall come upon you and overtake. Tagtuyo kray mong kinabuhi. Ang sikreto diha, willing ra jud ka nga mo-obey ka sa Ginoo. So that is why kisa may gusto ninyo nga ang blessing mo-overtake sa inyong kinabuhi. Hallelujah. Because God's promises that obedience leads to blessing. Mo ni promise sa Ginoo, kung mo-obey ka sa Ginoo, ang blessing mo follow na. When we respond to His guidance with both willingness and action, we position ourselves to receive the good things He has prepared for us. Naadyoy mga nindot nga mga panalangin nga giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. Uy sa tao ha, gitubag kung sa Ginoo, how much more ka ng mga panalangin sa Ginoo mga igsoon? Pagkapin ra na. Bisag unsa pa nimo kadagag kwarta mga igsoon, sultihan di ka maabot sa panahon nga wala ka kanang lisod nimo kay di na makatabang imong kwarta. Manawag jud ka sa Ginoo na. Mao pa lang karon pa lang practice na ka nga mo-obey ka sa Ginoo para puhon mga igsoon nga moabot ta sa himaya sa Ginoo ngayang giandam kanatong tanan. Amen. Kung saon man nato nga ma-apply ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. The first one is to apply our lives. We should cultivate a heart of willingness towards God's command. Naadyo ta, maanad ta ba i-cultivate? Everybody say cultivate. Ma-cultivate ta, and this can involve in regular prayer. Naadyo kay ampo. Ambot lang, nag-ampo mga igsoon. Studying scripture, not memorize only, but you need to study the scripture. Imo bang mamalandong ka, mag-meditate ka sa scripture and seeking the counsel of mature believers. Hallelujah. So mangita jud kag mature nga mingon ka ba nga Lord, mingon ka nga example, mo sulti ka nako unsay angay buhaton. Sulti ta. May so unsay angay buhaton, tagahan kag advice para mulambo ang imong kinabuhi. Kay walay pastor nga imong kinabuhi ipahamak. Ang gusto sa pastor ka sa Ginoo. Amen. Obey ra jud ka. If you are part of the team, ang requirements is devotional, buhata lang na. Bisa kapoy kisanan. Naka-feel ko kapoy pero kung di ka kapasara na, may igsoon. Ambot lang. Liso jud ka sa mga butang nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero kung makapasar ka sa simpleng bagay, may igsoon sa iyo na lang kayo ang next step ana. Mao na nang musaw na lang ka sa mga panalangin diha sa Ginoo. By doing so, in meaning to say that we should also take practical step to obey God's teaching. Mo-obey ta sa Ginoo even when it is challenging, bisag lisod kayo, take step jud ta. Amen. By doing so, sa iyang imuning baton maigsoon maka-experience ka og abundant life sa imong kinabuhi and blessing that God promises to those who are willing and obedient. Willing and obedient. Amen ba? Hallelujah. Unsa may kinatibuk-an ani? Ang kinatibuk-an ay maigsoon in Isaiah chapter 1 verse 19. It serves as a powerful reminder. Everybody say reminder. No? Nagpahinumdum ni nato in connection between our willingness, obedience, and the blessing of God.